This motorcycle is one of the reasons bakit malilito ka talagang bumili agad ng motorsiklo, especially ngayong napakadaming mga motorsiklong rinirelease ngayon dito sa Pilipinas na talaga namang mabubungad ka sa pagka-competitive ng specs to its price ratio. And isa na dyan si FKM Hunter 150 sa mga motorsiklong napakaganda ng pricing for the specs that it offers. Para sa iyo kaya itong motorsiklong ito, and para malaman yan, pag-uusapan natin about isang kaniyang specs and key features, first impressions, who is this best for, 3 things that I like, and 1 good thing to improve, and final thoughts para sa motorsiklong ito. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto kong malaman nyo that FKM Hunter 150 is priced around 78,000 and meron siyang colorway availables na color white tsaka color green. Gusto ko dito yung white mga boss ha, pero mukhang maganda din naman yung kanyang green. Ano kaya ang gusto nyong color dito? Comment nyo nga dyan sa comment section. Ngayon, pag-usapan natin ng specs and key features niya. Si Hunter 150 ay may displacement na 150cc single cylinder. May power na 11.5 horsepower at 7,500 RPM. May camshaft na single overhead cam na may 2 valves. Yung torque niya naman is naka 12.2 Nm at 6,500 RPM with a wet weight of 124 kilograms. Yung fuel capacity niya naman is naka 7.0 liters. Naka air cooled, no ABS, naka CVT, FI, meron siyang USB sockets which is type A and type C, magandang LCD display at saka may projector LED which is pag-usapan natin yan sa key features maya-maya. Meron ding seat height na 750mm si FKM Hunter with a ground clearance of 140mm and the wheelbase of 1,310mm. Front tires niya naman is naka 120 by 70 by 12 while yung likod is naka 130 by 70 by 12. Special features nito for its price, naka digital panel siya, naka projector headlights, may USB socket ports, may front and rear disc brake, may top box bracket ng dala, and last but not the least, naka dual contact signal light. So, this simply means for this price, napakaganda ng value for money ratio. To think na meron ng top box bracket, meron ng charging ports, this simply means mas malaki na yung chance na mas maging confident ka if dadalhin mo to for your adventures. And ilalagay ko na lang sa display ang full specs ng motorsiklong ito para mapag-decide mo if para sa'yo ba to. Ngayon naman pag-usapan natin ang first impressions natin dito in regards to comfortability, affordability, and usability. When it comes to comfortability, meron tayong magandang riding ergonomics dito, which is relax yung sitting position, hindi masikip ang legroom, and hindi nakayuko, so upright talaga if ito yung gamit mo, which means hindi nakakapagod. Goods tong motorcycle na to para sa mga daily mo, especially if traffic riding, tapos maganda din to for short to medium rides kasi hindi ka mapapagod dito if ever gagamitin mo tong pang araw-araw. While sa affordability naman, isa to sa pinakamaganda and pinakamalakas na selling point ng FKM Hunter 150. Naka-automatic transmission, naka 150cc yung displacement, naka-modern design, meron pang BMW inspired, tapos napaka-competitive ng pricing niya, lalo na if ikukumpara mo to sa ibang automatic motorcycles. Mas mataas yung kanyang displacement, mas malakas yung kanyang presence, and mas sulit siya sa specs over value ng kanyang pricing dito. So, price to specs ratio, bossing, napakalakas ng selling point ni FKM dito. And last but not the least, mga bossing, when it comes to usability, as an automatic motorcycle, madaling gamitin mo talaga tong motorsiklong ito. Wala nang clutch, wala nang learning curve, wala nang shifting of gears. Perfect ito sa mga stop and go traffics and napaka-beginner friendly para hindi boring yung pagpiga mo ng silinyador. So, bagay na bagay to if gagamitin mo to pang work, pang commute, pang gala, or di naman kaya pang daily errands mo. Kasi hindi ito pang fun bike lang, usable talaga to sa mga pang araw-araw mo. Ngayon, pag-usapan naman natin, para kanino ba si FKM Hunter 150? Si FKM Hunter 150 ay para sa mga riders na gustong-gusto ng automatic pero mas malakas pa sa 125cc ang hinahanap. Para din to sa mga riders na gusto mag-upgrade ng experience, which is if ayaw na nila ng clutch experience motorcycles, edi this automatic motorcycle will really give them a convenient riding experience. Para din ito sa mga riders na may experience na pero gusto na lang ng chill ride. Para din to sa mga budget-conscious buyers na gusto ng modern look and modern styling. And last but not the least, para to sa mga riders na magkaroon ng magandang first-time experience na merong bigger engine feels agad.
Hindi rin to para sa mga riders na gusto ng aggressive riding style and performance na gusto ipang-track tong motorsiklong ito. And hindi ito para sa mga gusto ng premium brand na sobrang loyal na to the point gusto mga away dahil tong motorsiklong ito ay galing China. So nagugustuhan nyo na rin ba si FKM Hunter 150? Pero bago ka makapag-decide niyan, bibigyan muna kita ng 3 things na maganda dito and 1 thing that could have been better if ever meron man. First natin dyan is ang kanyang new and very bold design. Itong motorsiklong ito mga bossing, hindi siya mukhang luma or generic. Malakas talaga ang road presence mo dito at a 150cc motorcycle engine kind of experience, hindi ka talaga mahihiya dito iparada. For this kind of segment, panalo ka talaga dito sa itsura pa lang. While yung number 2 naman natin is that this motorcycle is an automatic 150cc motorcycle at a very affordable kind of price segment. Isa talaga ito sa mga napakagandang killer features niya. Naka-automatic ka na, may 150cc engine ka pa, and napakamura pa ng presyo. It's a very attractive price for its value proposition. Lalong-lalo na kung sawa ka na sa 125cc automatic motorcycles, pero ayaw mo rin mag-upgrade ng pricing. And last but not the least, na pinakamagugustuhan mo dito is ang kanyang competitive price. 78,000 pesos, meron kang disc brake sa harap at likod, meron kang charging port, naka-automatic motorcycle ka na, may gulay board ka pa, and last but not the least, may 150cc engine ka na. I'm not sure bakit magdududa ka pa dito. And one good thing to improve dito sana is not about the motorcycle, but the buying experience of this motorcycle. Siguro mga boss, if ever bibili man ako nito, of course, titingin-tingin muna talaga ako ng motorsiklong ito. And napakalaking help talaga if meron silang magandang website design and meron pang mga brochures. Although makikita natin ito sa Facebook page nila, but I hope one day, mas ma-develop nila ito para mas gumanda talaga ang experience ng isang motorcycle rider na bibili nito. More premium experience for this price, more people will really say how great and how good this motorcycle could really be. But again mga boss, if ever mas maging maganda to, all-in-all experience talaga is mas gaganda pa talaga. But the motorcycle itself, wala akong masasabi dito ang hindi maganda kasi for this kind of price, I can't really complain. Ano yung mga makukulangan mo sa kanya. So nasa final thoughts na tayo. If wala pa akong RS125Fi or Gixxer 155 and my experience na ako sa motor, will this be a good motorcycle option? Or is this a must-buy motorcycle kind of decision? For me mga bossing, ang sagot ko dyan is yes na yes to buy this as a must. If mas gaganda na yung kanilang reputation, mas gumanda pa yung kanilang buying journey experience, and mas marami pang mga taong tatangkilik sa mga motorsiklong ito kasi marami pa talaga ang nagdududa sa motorsiklong ito. And hopefully one day magkaroon tayo ng experience as riding experience dito and magkaroon ng mga impressions para naman makapagbigay tayo ng magandang reputation when it comes to impressions. Sobrang ganda kasi ng motorsiklong ito mga boss kasi meron siyang na-offer talaga ng comfort in terms to automatic convenience, yung mga specs niya, maganda pa sa daily usability, and sobrang ganda kasi napakaganda ng kanyang value na na-i-offer for money na ilalabas mo. But FKM Hunter 150 is not for you if naghahanap ka ng performance riding motorcycle, yung mga highway dominant na kind of motorcycle, and yung mga sporty feels na pinapasubsob styling. But at the end of the day kasi, ang FKM Hunter 150 ay hindi pang flex kind of bike, but it's a very good daily lifestyle kind of motorcycle, especially if gagamitin mo lang to pang work, pang commute, pang short break escape, and adventure capable naman ito, especially on mga road-friendly na mga daan. So hindi lang siya worth considering, it's a must-buy kind of motorcycle talaga if ever need mo man bumili ng motorcycle na maganda ang specs, pero hindi ka tinipid. But if nagdududa ka pa sa motorsiklong ito, meron tayong review about the Honda Click 125 version 4 na kaka-release lang sa Indonesia, which is dadating ba kaya dito sa Pilipinas? And if kung i-release man to sa Pilipinas, willing ka bang maghintay? Or should you buy this motorcycle kapag lumabas na yung mga issue or yung mga impressions ng ibang mga tao? So if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions, mga suggestions na pwedeng pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!